muna sa kondo na yanig. Okay? Ano yung kondong na yanig? Di ba? Ito sinabi ko sa inyo kanina. Last week, bago pumunta ng Australia si Kuting, ay may nagreklamo sa atin na nakatira, mga palangga, okay, sa condominium na La Casarita Condor Mitel, kung saan ay located yan sa San Miguel, Manila. Malapit yan sa Malacanang. Alright? So, ano nangyari doon, mga hitad? So, nung nagkaroon ng drama ay sa Malacanang, dyan sa La Peral Mansion, kung saan yan ay bonggang-bonggang pinarenovate, inayos at nag-fashion show ang mga amiga ni Lisa Ahas o Lisa Tanas. Okay? Ang nangyari dyan, mga palangga, nag-fashion show dyan sila Cabral at nandiyan mga amigo at amiga nila, mga oligarchs, lahat ng mga kasabwat nila, mga kademonyohan, so nandiyan. That was last week. Okay? Hindi natin pag-uusapan kung ano pa ang eksena doon, sino pa ang mga celebrity. Pero you all know na kapag yan ay programa ni Lisa Tanas, programa nila, ang purpose yan kademonyohan. So nagreklamo sa atin, mga palangga, yung mga nakatira doon. Ang sabi sa atin, Miss Maharlika, napakawalang hiya na po talaga, okay, ng gobyerno ng Marcos Jr. Okay? Kasi nandito po sila kagabi, dito po nakatira ang mga, ito, hanap ko lang yung mensahe. Okay? Dito po nakatira yung ibang mga tauhan ni Lisa Smugs. Imagine nyo, Miss Maharlika, galit na galit po ang mga residente dito. Dahil yung fireworks ay pinasabog nila ng bonggang-bongga sa rooftop. Imagine nyo, yung fashion show na yon, dun sa rooftop na yon, merong fireworks na pinaputok, okay, doon sa pinag-explode doon sa ano na yun, sa mansion na yun. I'm just wondering, kumbaga hindi ba kontento sila doon sa doon sa Malacanang yung fireworks nila. So meron pa doon sa rooftop daw, ayon sa residente. Victoria Laque Penny, thank you palangga. Ngayon, Miss Marlica, imagine mo yung show na yon ni Paul Cabral at ni First Lady Smugs, ang tawag niya, nagpaputok pa po dito sa rooftop ng aming tinitira, ng aming condo unit. Yung floor, bawat palapag ay yumayanig na parang World War. Okay? Parang World War. Dinig na dinig po namin ang vibration, mga pundasyon ng kondominyo, mga bakal na kulang na lang, sabi dito, kulang na lang mag-explode na, sumabog na ng bonggang-bongga. Parang kudeta po ang tunog sa sobrang lakas. Paano natin malalaman to? Paano niyo malalaman yung pag-aabuso ng power ng hayop na ito? Di ba, opening ng La Peral Mansion, nag-fashion show sila di doon, nagdrama-drama na hindi naman nakatulong sa inyo. Hindi naman nakasolve, hindi naman nakapagpababa ng inflation. Okay, na inflation rate na tumaas na nga ngayon. Alright? Hindi naman nakatulong yung passion, kundi social climbing 101 ng mga buwaka ng ina habang nilulustay nila ang kaba ng bayan. At the same time, yumayanig ang condominium. Okay, bawat floor. Basta-basta na lang po silang nagpaputok na walang abiso sa mga residente. Question, public disturbance yan. May batas na dapat umuusig. May mga batas na nagpaparusa sa mga ganyang walang pakundangan. Gabi, natutulog na kung whether may matanda, bata, o nakatira doon, bawal yan, na basta ka na lang magpapa-jotok, okay, ng mga fireworks. Nasaan ang number one? Wala silang puso. Kahit tanungin ko nasaan ang puso nila, wala silang puso, mga palangga. So ganito kababoy. Kaya mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila napapaalis peacefully dyan. At hindi tayo mananahimik, nakalampagin ang mga men and women in uniform, kapulisan, kasundaluhan, mga professionals, nawakasan na natin to. Itong gagong to. Ito. Pati itong asawa niyang punong-puno
Yung inayupak na to na punong-puno na ang kwarta, mga palangga, at nilulustay ng walang pakundangan ang pera ng bayan ng dalawang hinayupak na yun, kababagsak ko lang. Okay, yan ang mangyayari dapat sa kanila. Dapat sa mga hinayupak na to, talagang lipulin silang lahat. Lipulin at ibagsak ng bonggang-bongga. At itong puting na ito, tunawin. Ayan, basag na. Sorry, Pay Vidal. Alright? Tunawin. Okay? So, bila ako naawa sa staff ko eh. But again, baka mabasag. Ay, kaluoy man si Kuting. Ayan, naghibi-hibi ang alpot. Naghibi-hibi ang hiuhidipota. Anyway, but, you know, gigil, mga palangga. Imagine niyo, lingid sa kaalaman ng bayan, habang nagpa-fashion show mga inayupak, naglasing-lasing pa doon, nag-inuman sa rooftop, tapos walang pakundangan na nag-explode ang fireworks. Yan ba ang gawain ng matino na authoritarian form of government? Di ba? Tinanong siya dyan sa Australia. Pupunta tayo dyan sa interview niya mamaya. Di ba? Authoritarian. Diktador. Okay? Walang pakialam. Sinungaling. Bakit ka mo? Ano nangyari? So yun lang yung tungkol sa building na yon, sa condo na yon, yung manig ng bonggang-bongga. Wala silang pakialam, dapat nga hinuhuli ang mga hinayupak sa ginagawa nilang public disturbance, pag-aabuso sa power, pagwawalang hiya sa taong bayan. And now, Marcos Jr. binulyawan ni Lisa Tanas. Dito tayo dadako ngayon. Pinakabonggang-bonggang pasabog. So right after, nung interview niya kay Sarah Ferguson ng ABC News, okay, ABC Australia, mga palangga, napanood yun na ba? Na kung saan si Kuting ay tumawa. Na-topic natin kaninang umaga yan, o kahapon na pala. Na-topic natin na yung mga importanteng issue, okay, tungkol sa korupsyon, na ang tanong sa kanya ay tumawa-tawa siya. Baka siya natatawa? Kasi bangag siya. I will play the video. Doon sa hindi ka, yung gusto nyong mapanood, yung view ko sa entire interview niya, panoorin nyo na lang po yung video natin dyan sa YouTube. Okay? Ayoko na ulitin yun para maikulalya pa ulit-ulit. Alright? So ito naman ang ipaparinig natin. Ito, mga kababayan. There is one series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? I'm asking you a question about the plundering of large sums of money from the Filipino people. I'm saying that maintains, that idea maintains. Okay. I take exception to many of the. Okay. Di ba tinanong siya, why is that funny? Bakit nakakatawa ba yun? Seryoso tungkol sa plunder pag nanakaw. Okay. Here's another video na may pattern. At tatalakayin natin to. Ito. Naalala nyo nung tinanong siya. Okay. Ito muna. Si Sarah Ferguson. Okay. Di ba? Nakita nyo naman. Narinig nyo naman. Ang tanong sa kanya ay seryoso, hindi naman nakakatawa, mga palangga. Pero ang sagot ni Kuting, patawa-tawa. Okay, anong ibig sabihin yan? Okay? Anong ibig sabihin yan? Ba't tumatawa siya? Ano ang nakakatawa doon? Now, here's another video. Categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang Okay, see that? May pattern. Bakit ka tumatawa? Okay? It just so happened na yung sa ABC, sa Australian reporter from Sarah Ferguson, yung tanong sa kanya, kumbaga itong interviewer ay hindi nasungal-ngalan ng pera ng payola. Kaya right there and then, tinanong si Kuting, di ba? Bakit nakakatawa ba yung tanong niya? Bakit nakakatawa ba na seryoso? At si Kuting ay nag-black out, di ba? Naging bangag. Okay? Ngayon, doon sa isang video na pinakita ko sa inyo, na tinanong siya,
dun sa sinabi ni Pangulong Duterte na kung nagpupulburon ba siya. Anong ibig sabihin? Tumawa siya. Nag-insist ba ang local media na nagsabi, Mr. Coting Jr., bangag na bangag, ano po ba ang nakakatawa sa tanong namin na kung nagpupulburon ka? Napakadali lang ng tanong, yes or no. Kung ikaw ay nagpupulburon o hindi ka nagpupulburon, sasagutin mo ng tama, no, hindi ako nagpupulburon. Mga palangga. Oh, ngayon, doon sa mga kapapasok lang, i-play mo na tayo si Maiksi lang eh. Ulitin natin uli ah. Ay, wait. Categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang Bangag. Putang ina bangag niya. Ahas. Mga siraulo, mga hayop. Ano si Ahas? Binato ko na eh. Gumapang ng putang ina. Madali lang. Anay. Dali. O yan, ito. Si Ahas. O, di ba? Gumapang ng jutang ginina. Nakita mo yung buli ko doon? Nakita yung buli ko. Okay. Nagdroga ka ba? Okay. What is that sign? Okay. Ano ang sign niyan, mga palangga? Kapag tinanong ka ng seryoso, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, iniiwasan niya ang mga natawa si Lane. Ano isa seryosong usapan? Yan ay manifestation ng isang sinungaling pagsasalarawan na iniiwasan niya o ina-avoid niya ang mga seryosong usapin o seryosong katanungan na answerable by yes or no. Kung ikaw ay hindi gumagawa ng kakapulburonan. Alam mo yun, iniiwas mo yung subject, iniiwas mo yung tanong. So here's the thing, dahil sa kanyang kabangagan doon sa Ferguson, siya ay binulyawan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. You know what, mga kababayan? After that interview, not the one na yung luma, okay? That yung the other kagabi sa Australia, yung tinanong siya about the corruption and the plunderer, okay, being plunder ng pamilya niya, binoljak siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos sa harap mismo ng DFA Secretary Manalo. Okay? So anong sinya? Binulyawan siya. Anong sabi sa kanya? Pinag-aralan mo na yan. Nag-hire pa tayo ng trainer mo. Nag-rehearse ka na. Palpak ka pa rin. Yan. Okay? Ang sinabi, not exactly, pero yan po yung content ng sinabi ni Lisa Ahas Araneta Marcos, smugs, butod, mudlo, sa kanya, sa harap ng mga gabinete at ibang mga, iba doon puting ahas ko. Kaya natin nalaman, ang sabi kay Marcos Jr., nag-train ka na, nag-rehearse ka na, syungabels ka pa rin, bangag ka pa rin. In other words, ganon. So ano po ang pagsasalarawan dito? Ibig sabihin, sila ay parehong bangag. Kung nagkamali si Kuting dahil bangag na bangag, ba? Hindi mo siya dapat bubulyawan at gagawing parang na walang bayag. Another point. Ibig sabihin, ang Kuting na ito ay nuknukan ng kajutang inihang kasinungalingan. Kasi you don't need rehearsals. Palangga, hindi mo kailangan mag-rehearse kung nagsasabi ka ng katotohanan. Okay? Alright. Kung nagsasabi ka ng katotohanan, mga palangga, hindi mo kailangang mag-rehearse. Kasi galing yan sa puso mo. Bakit ka magre-rehearse? Bakit ka mag-hire? Okay? Bakit ka mag-hire ng trainer mo para turuan kang sumagot? Ibig sabihin, bangag ka. Diba? Bangag ka. Bakit kailangan mong bakit kailangan mag-hire si Lisa Smugs? You know what I mean? So ngayon, binulyawan siya ng bonggang-bongga doon sa Australia. Mga palangga, pinahiya siya. Kasi nga naman, wala namang hiya si Lisa Smugs doon sa mga nakarinig sa kanya. Kasi nga naman, alam ng even the PSG, even yung mga nakapaligid, alam nilang under the saya
o first gentleman o walang bayag talaga si Kuting. Kaya binulyawan siya sa Australia, mga palangga. Alright? Yan ba ang presidente ninyo? Presidente ninyong bangag na bangag. Bakit si Lisa ang nagsisigaw doon? Si Lisa ang nagpanalo sa kanya. Dahil again, nakipagsabuatan siya sa Smart Magic. So, alam nyo na, wala silang pakialam, alright? Ano ba tong title natin? Nagdagdag ng PSD. Walang pakialam si Lisa Ahas na bulyawan niya si Kuting. Okay? Wala siyang pakialam, mga kababayan, kahit nandoon ang kanyang mga cabinet secretaries, kasi ang cabinet secretaries na ay mga julul din. Na utu-uto, na trilyo-utu-uto, nakikinabang sa kaba ng bayan. So kahit nakikita ng PSG, nakikita nila na si Lisa ay naghuhuramentado doon, na sinabihan si Kuting na nag-rehearse ka na, nag-hire pa tayo ng trainer, tatanga-tanga ka pa rin, o bubulol-bulol ka pa rin, babangag-bangag ka pa rin. So ibig sabihin nga, itong mga ipinapakita ni Kuting, number 1, avoidance. Okay? Avoidance of the topic, of the subject na tinatanong sa kanya, ano sabi niya, di ba? Tama ba yun? Bangagang putang ina. Sagutin mo at walang nakakatawa doon. So yun, binulyawan ng hayop na yan. So, makikita mo na consistent ang deception na ginagawa ng gobyernong ito. Consistent ang kanilang kasinungalingan. Another thing, walang consistency sa kanyang mga binitawang salita, sa mga pangako. You all know that. So again, eto nga kako, ang sinasabi ko sa inyo, na hindi sila consistent sa kanilang mga pangako kasi in the first place, binudol tayo. So bilang sinungaling, bilang isang nuknukan ng sinungaling, lahat ng pinapakita sa atin, pawang script lang. Imagine mo, nag-hire pa ng trainer para sa pagsagot niya. Ulit-ulitin ko. Kung galing sa puso mo, sasagot ka o interviewin ka. Kung galing sa puso mo, mga palangga, ang sinasabi mo at katotohanan, hindi mo kailangan ng practice. Hindi mo kailangan ng trainer. Kasi kusa yan. Lalabas yan sa bunganga mo at magkoconnect yan coming from your heart, dediretso sa brain mo, 'di ba? Magsisignal ang brain mo, 'di ba? Na ito yung sasabihin mo kasi ito yung nangyari, ito yung totoo, ito yung nararamdaman ko. Pero pag sinungaling ka, katulad ni Kuting, na may trainer at may rehearsal, magbubuhol-buhol ang ikanyang kasagutan. So ano pa mga eksenang diyan? Nakita niyo naman sa kanyang mga galawan, mga palangga, hindi nga, di ba? Doon sa interview ko na pinakita ko sa inyo, hindi siya tumitingin sa mga interviewers, sa mga reporter. Walang eye contact. Ano sabi niya? Sir, ano mo sasabi ng reporter? Sir, ano mo sasabi niyo na sinasabi ni Pangulong Duterte, nagpupulburon ka daw? Sabi niya, I won't identify that answer. Ganon. Presidente ba yan? Kasi kung ako noon, Miss Marlica, nagpupulburon ka ba? Gago ka pala, ito sa'yo. Hindi ako nagpupulburon. Di ba? As simple as that. Jutang ginilis ka pala. Nakita mo ba dumudugo ilong ko sa kapupulburon? Mayroon ba akong may manifestation ba sa pagbumuka ako na nagpupulburon ako? Wala. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Ayan. Kaya ayaw niya ng ambush interview, sabi ni Des. Puppet President. Exactly. Sabi ni, what's going on? So ngayon, mga kababayan, tapos ang isa pa sa nakikita ninyo, pag nasalta siya, ang dami niyang pinagsasabi. Nawawala na siya dun sa pinag-uusapan, sa subject. Ito yung ginagawa ng mga sinungaling. You know, paikot-ikot. Kumbaga sa salitang Tagalog, paikot-ikot ang kanyang mga sagot ng nonsense. So again, sinungaling. At what? During that interview sa local media, ano ipinakita ni Kuting? Very manipulative. Ayaw niyang sagutin. Iniwasan niya. Ganyan ba? Hindi dapat ganyan ang pinapakita ng jutang gininis na ito, mga kababayan. Dahil sabi ko nga, hindi ganyan ang isang matinong leader. Kasi hindi naman talaga siya leader.
At dahil kinakabahan na sila, ito connect natin. Ito, sabi ko nagdagdag na PSG, mainit-init ngayong araw. Kahit na sa Australia yung hinayupak na yan, na si Lisa na yan, kinakabahan siya. Lalo na po na nagkaroon ng pagrarally, prayer rally ngayon, ang ating mga kapatid, okay, sa Kingdom of Jesus Christ. And now, I think pinost natin dyan, di ba? Tuloy-tuloy yan, isang linggo sila, na alarma si Lisa Smugs. Kaya nagpadagdag siya ng mga PSG, ng mga security sa loob ng Malacanang. Kasi kinakabahan sila, baka yung milyon-milyong Kingdom of Jesus Christ members and other religious group members ay pupunta na sa pintuan ng Malacanang at sila ay what? Hihilain na, kakaray-karayin na. Sila, Kuting is not a leader. Okay? Wala siyang, wala talagang skills nang bilang isang leader. Unang-una, mga kababayan, okay? Sa communication, ngiwi-ngiwi, utal-utal. Di ba? Decision making, walang desisyon. Kasi sino nagdedesisyon sa kanya? Si Lisa Aranta Marcos. Pinahiya nga siya sa harap ng mga cabinet secretaries na nag-training ka na. Nag-rehearse ka na. Di ba? Tanga ka pa rin. O bangag ka pa rin. See? Wala siyang what? He cannot stand on his own. Hindi niya kayang magdesisyon para sa sarili niya. How much more para sa 100-something million Filipinos? You know what I mean? So, ito ang kapalpakan niya na kailangan talagang magtulong-tulong na ang bayan. Kulang sa komunikasyon. Lack of communication in what way? Sa taong bayan. Diba? Kine-criticize natin siya. Okay? Sinisigawan natin, minumura natin siya dahil sa kanyang mga kapalpakan. Sinasagot ba nila? I mean, when you say sagot, sinusolusyonan ba ng hinayupak na to? Ang sigaw. Okay? Anang taong bayan. Well, hindi nila aksyonan kasi based doon nga sa tanong ni Ferguson na doon sa interview na meron bang impulse sa'yo bilang isang authoritarian? Okay? Katulad ng tatay mo o panahon ng tatay mo. Ang sabi niya, 0. Okay? It's false. Kasi ang ating pamahalaan ngayon ay isang masahol pa sa diktador 1 billion times. Why? Kasi nililimitahan ang ating kalayaan. Number 1, pag ikaw ay dissenter, pag ikaw ay kritiko, what? Lilimitahan ang mga galaw mo. Katulad ng SMNI, pina-suspend sila. Katulad ng mga vloggers like me, kakasuhan ka and everything. Alright? So limited yung ating karapatan. Kumbaga natin limited, papatayin nila ang bawat karapatan ng taong bayan dahil yun ang utos ng mga oligarkiya, ng mga oligarchs, mga malalaking negosyo kay Lisa Marcos na dapat patayin, isuppress ang mga nagpapahayag ng kritisismo, ang mga nagsasalita na nakakakita ng kahayupan ni Kuting. Dapat magbayad sila na magbayad ng trust para itigil, okay? Para patigilin itong mga katulad natin. Patayin ang ating kalayaan. So, masahol pa tayo sa diktador kasi nga mga palangga, itong gobyernong ito ay what? Ginagamitan na nila ng power. Ano yung power? Panggigipit. Coercion. Coercion, remember that? Ulit-ulitin natin. Nagpadala sila ng memo internal memo sa buong pangkalahatang ahensya. They coerced the government employee para umattend doon sa what? Sa kick-off rally nila. And later on, kick-out rally na yan. Minanipula nila. So wala nang kalayaan ng bayan. Minanipula, sinupress, diniktahan. Kung kayang diktahan ni Lisa Kuting na under desire, first gentleman, kasing laki ng botiki ang itlog, mga palangga. Ibig sabihin, hindi kayang mamuno ni Kuting. Hindi siya ay failed, bagsak, sinungaling, budol na presidente. Kung binulyawan siya ni Lisa sa Australia, dahil naging bangag siya sa interview. Ibig sabihin, nakakahiya ang ating bansa dahil tayo ay nagkaroon ng presidenteng bangag na bangag. Bakit? Bakit tayo pinapatahimik?
well, nasa democratic country nga tayo, we have the freedom to criticize. Ano dapat ang isasagot ng buwaka ng inang to? Pag criticize mo, okay? Ang isang gobyerno, ano ba dapat ang sagot nila? Gugurgurin tayo, di ba? Yan ang sinasagot nila. Dapat i-inspire nila tayo. Ay, ang jutang ng ano na yan, yung Maharlika na yan, ang ingay-ingay. Sabi niya, yung 20 pesos na kilo ng bigas na pinangako namin, hindi daw natupad. Ito, tutuparin natin. So, ika-counter mo ang mga critics para sa what? Para baguhin mo ang sarili mo bilang isang kuting. Babaguhin mo ang iyong pamamalakad. You inspire people para hindi na kami magngak-ngak. Kung ginawa mo ba ng 20 pesos per kilo ang bigas, nagsalta ba kami dito? Nagsalta ba ang mga taong bayan? Kaso, hindi mo na-inspire ang taong bayan. Ang na-inspire mo, yung mga bangag na katulad mo, na-inspire mo yung mga smugglers. Kung kami nagsasalita, katulad ni General Macanas, katulad ng SMNI, na kaya yan na lang ang platform ni Pangulong Duterte. So we all know, at ni Sara, alam niyo naman lahat na talagang tinarget sila ng bonggang-bongga. Ano dapat ang ginawa ng gobyerno habang tayo ay nagtatalo-talo dito? What? Ayusin nila ang pamamahala nila. Dakdak ako ng dakdak tungkol sa smuggling business nila. Smuggler, pakikipagsabuatan kay Michael Ma. At inano pa na ng special envoy, inelect pa nila. Eh, hindi ko man nakadyutahan. Maliban pa sa pinigil nila ang hearing dyan sa Committee on Ways and Means, isang taon na ang nakaraan. Binuisit pa nila lalo ang taong bayan. Imbis na, okay, paimbestigan natin si Michael Ma para si Maharlika ay tumigil na. Para si Swansing ay mukhang nabayaran na rin. Okay? Para tumigil ng taong bayan, i-counter natin ng result. I-counter natin sila ng mali sila. Hindi totoo na inaayon na namin si Michael Ma na smuggler. O ito, itinutuloy at tinutugis, ito nakakulong na. Pero hindi. Ang counter nila, patayin si Maharlika, magbayad ng hitman galing sa PCSO, galing sa pera ng bayan, gorgorin si Maharlika, lahat ng kritiko, gorgorin, mag-hire tayo ng maraming trolls para manahimik sila. Imbis na gorgorin ang smuggler. Pero ang nangyari, inappoint pa a special envoy to China at isinekreto sa taong bayan. Yan ba ang tamang counter? You counter the critics with your accomplishments. Dadadakdak tayo dito. Ay, butang inang kuting na yan. Pupunta naman sa Australia, pabalik-balik ang hayop, pledges here daw, pledges dito, dadadadada. Diba ang ingay natin lahat? Pag upo pa lang niya, umatid ng Grand Prix, kung saan-saan lumibot ng inipot na ang buong mundo, nag-iingay tayo. Kasi nga, umaaray tayo dahil ginagastos ang kaba ng bayan. Ano ang ginagawa ni Kuting? Eh di lalong nag-travel. Ang sabi natin, I remember, 1st January, okay, na nandoon si Sastron, si baby girl, okay, doon sa interview na yun, sa loob ng Malacanang, na tinanong siya doon, si Kuting, tungkol sa kanyang travel, okay, tinanong yung expenses. Ang sabi niya, ilalabas daw nila yung mga nagastos nila. Mahigit 1 taon na. Pero hindi nilabas ni Kuting kung magkano na ang mga expenses. Sa entourage sila, sa makapukpukan, kadyutahan, kabigaan, lahat na pabalik-balik sa Pilipinas. So how come na hindi magpapatuloy ang mga kritisismo, ang mga dissenters, ang mga oposisyon, di ba? Sa pagsasalita laban sa kadyutahan o kawalang hiya na ito kung hindi nila tayo sinasagot o hindi nila kina-counter ng transparency. See that? Kaya itong hinayupak na Kuting na to, talagang walang gagawin to kundi gurgurin tayo ng bonggang-bongga at talagang ang isasagot sa atin sa kanyang incompetency, sa kanyang kapalpakan. Ang isasagot ni Lisa Ahas, mag-hire ng hitman para kay Maharlika. Di ba sabi ko sa inyo? Inunahan ko na sila. Kaya nilang magpadala ng hitman. Pero inunahan ko na mga putang inang yan. Dahil si Lisa ay nakalagay na as mastermind. Okay? Napapatay sa akin. Okay? Tinanong ngayon ng friend kong lawyer, did you report that? Yes! Number 1, si Lisa Araneta Marcos
aka butod-mudlo na mastermind sa pagtitegi o paggugurgur kay Maharlika. Di ba? Babalik tayo about that jutang ng pledges na yan. Ang travel nila, nasaan yung accountability? We just need accountability and transparency. It's the same thing na hinihingi, na pinananawagan ni Sas at ni Joey dyan na sa Kongreso na hindi mo pera yan. Okay? Yun sa Kongreso na dapat nilang paliwanag kung nasaan napunta ang kanilang MOOE. Di ba? So, sagutin nyo ang taong bayan, saan napunta? Hindi sagot ninyo, trolls. Okay? Hindi yung sinagot nyo doon sa kila KOJC. Okay? Mga members ni Pastor, ang sinagot nyo, mayroong vlogger na pumunta doon, na panood ko lang sa DZAR, na binayaran yung mga homeless doon within the area, binayaran tagi-100, pinasuot ng t-shirt ng KOJC at in-interview na umamin yata na kesyo bayad sila. See that? Imbis na pakinggan ang boses ng mga miyembro ng KOJC, humingi sila ng hustisya. Ang ginawa ng mga buwaka ng inang kung sino man ang nasa likod dito, ay ginamit pa yung mga kaluluoy na mga homeless. Alam mo, I listen to them, naawa ako sa kanila. Homeless doon sila nakatira, binigyan sila ng 100, pangkain lang daw. Palangga, for sure yung mga yun gutom. O baka they are, no, I'm just saying, by observation, they are victim. Mari ang ilan doon sa kanila na ginamit ay victim ng pulburon. You know what I mean? So, imbis na sagutin, harapin ang hinaing ng mga nagsasalita na kailangan namin ng hustisya, kailangan ilitis si Kibuloy doon sa Pastor Kibuloy sa katamang korte. Pero ang sagot nila ay what? Mag-hire sila ng mga trolls para gumawa ng kwento dito sa mga tunay o organic na mga nagpapahayag ng kanilang grievances, ng kanilang galit, puot dahil sa panggigipit, sa supresyon, opresyon, lahat na ng kabalbalan ng gobyernong ito. So you don't answer people na gurgurin mo sila. At ikaw, Kuting, na hinayupak. Di ba? Ang kapal na mukha nito, no? Hinayupak talaga. Ngayon, mga palangga, ano pa mga ginagawa ni Kuting? Okay? Maliban sa mga travel niya. So, imbes, again, napakinggan, naganap na mga homeless, binayaran para sirain ang mga legit or organic na nagpoprotesta dahil sa nararamdaman nilang panggigipit at kahayupan nitong gobyernong ito. See that? Ganon talaga katindi ang kawalang hiyaan ng gobyerno ni Kuting at ni Lisa Smugs kasi gusto po nilang maghari. Gusto nilang manatili dyan sa pwestong kanilang ini-enjoy ngayon. Wala na silang leadership, wala pang integridad. Kitang-kita mo naman si Lisa Ahas. Remember, nung pumunta siya ba sa Chinese New Year? Di ba? Chinese New Year, tinanong siya ng interview ng ng isang media. Okay, nagchuchewing gum pa ang gaga. Why is it media here? 'Di ba? Why is there media here? Sabi niya, bakit may media dito? Bakit? May mga media doon eh. 'Di ba? Ayaw ni Lisa ng ganoon kasi nakikita yung kordoroy niyang mukha. Doon niyo pala nakikita ang pag-uugali. Akala nila kaya nilang kontrolin lahat. Which is yun yung nangyayari. Pero again, hindi naman nila kaya makontrol lahat yan. So, everyday natin pinag-uusapan, but syempre hindi natin dapat tigilan itong mga hinayupak na ito dahil wala sila talagang empathy sa atin. Wala silang habag, wala silang puso, hindi nila nararamdaman ang tunay nararamdaman ng taong naghihirap kasi they are enjoying the people's money. And what? Gigipitin pa kayo. Kaya bawal sa kanila ang magsasalita ka na nasasabihin mo, ito yung nakikita mo, itong kabalbal. Kaya nga tayo may mga puting ahas. Dahil sinasabi ng ating puting ahas, yung nakawan dito, yung pagyanig ng condominium, yung
pagdagdag nila ng PSG kasi na takot na sila ngayon, umiikat na kanilang tumbong, ang pagbubulyaw ni Lisa kay Kuting sa harap ng kanyang mga cabinet secretaries, di ba? So yung utak nila ay bangag na. Kumbaga wala na silang strategic, what do you call that? Yung kanilang utak, hindi na sila nagsistrategize ng tama for the betterment of the country. Ang strategize nila kung paano patahimikin ang Pilipino. Kung paano gipitin si Pastor, gipitin si Glenn Chong. Yeah. Napanood ko yung interview ni Glenn Chong. I believe, kinasuhan na yata siya sa sa Integrated Bar of the Philippines. I will talk to Glenn Chong maybe later, di ba? Wala na. Lahat tayo ginigipit. Imagine nyo, lahat gusto nilang kasuhan. Imbis na solvein ang problema, you solve the problem of the country. Ano ba hinaing ng taong bayan? Mataas ang bilihin, mataas ang kuryente, talamak ang polboron. Paano susolve nila yan? Sila ang promotor. Sila nga ang nagpapakawala ng mga polboronic. Sila, mga polboronic personalities katulad ni Sayarot, katulad ni Amid Chandiramani. O balik-balikan natin, pakipakita nga. Okay, paano nga naman masosolve ang problema sa droga, mga palangga, sa pulburon? Okay? Paano natin masosolve ang problema sa pulburon kung mismong itong hinayupak na Kuting ay mismong kasama sa kanyang, state visit at instead na non-bailable yan, ay nakalaya pa rin ang hinayupak. Alright? So nakita nyo yan. So paano masosolve natin ang smuggler kung si Jung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. O, di ba? Paano mo masosolve yan, ang mga problemang ganyan? Alright? Paano masosolve? Hindi masosolve ni Kuting ang mga problemang yan, mga palangga, kung ay mga yan, ang mga masasamang damo ay kasabwat niya. O, ito pa, si Amid Chandiramani. Inarbor yan ni Mel Robles. Confirmed yan from PNP. Na inarbor niya yan at sinabi ni Robles, wag saktan. Again, nahulihan niya ng mga matataas na kalibre. Ano ang sabi ni Robles yan? Wag daw sasaktan. At inarbor niya ng bonggang-bongga mga palangga. Nakita ninyo? Anong vision ni Kuting? As a leader? He's not a leader. Ang vision niya, pakawalan ang mga smuggler at maging kasabwat nila. Yan ang vision niya. Ang vision niya para palubugin ang kaba ng bayan. Palubugin kayong lahat. Magbayad ng mga trolls para palubugin ang mga Facebook natin. Imbis na hayaan niya tayo mag-criticize. Anyway, do you think kung ginawa ni Kuting ang kanyang pangako na iahon niya, sama-sama tayong babangon muli, magsasalta ba ako dito? Papalakpakan ko ang kwaka ng inang yan. Pero sa ipinakita niya, paano mo papalakpakan ang putang inang yan? Sa unang sona niya, sa unang inaugural speech niya, ay wala man lang sinabi about sa peace and order and sa pulburon. And later on, nalaman ninyo na sa akin, and na-confirm na kay Duterte, na siya ay what? Kasama sa narco list. Ulitin ko, very reliable source ang nagsabi sa akin yan. Ewan ko si Pangulong Duterte, nag-atik-atik pa man siya. Ay nagmanikluhod si Amy Marcos kay Pangulong Duterte na wag isama si Kuting Jr. sa narco list. At tapan-tapano na lang, kausapin na lang, baka pwede magbagong buhay. Kaya nagparehab yung hayop na yan. Diba? Pero well, may mga judictus benedictus naman talaga na nagbabago sila. Okay? In respect dun sa mga nalulung sa masamang bisyo, ay dumating sa point ng buhay ninyo na you realize na magbago tayo. Pero kay Kuting hindi. Imbis na baguhin niya at itama niya ang mga pagkakamali nung kanyang ama at manahin niya lang yung kabutihan, lalo niyang pinalala. Ang pagpupulburon, lalo niyang pinalala. Kaya challenge natin siya para sa transparency. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, nung in-interview ko, Attorney Vic, kung ikaw ba ay sinabihan ko, na ikaw, oy Vic, nagpupulburon ka, o ikaw yung nandoon ka pa rin sa kay Kuting as an executive secretary, anong gagawin mo? Ano sabi ni Attorney Vic? Yayayain kita, Marlica, na okay, kunyari ako si Duterte, o ako nag-akusa sa kanya, fair and square, harap ng taong bayan, hair follicle, wag yung ihi, baka ihi ng iba yon, di ba?
maging transparent tayo o accountable tayo sa taong bayan. Pero up to this day, nakita nyo naman, yung sagot ni Kuting, tinanong siya kung anong masasabi sa pagpupulburon. Hehehe, daw gago. Di ba la? Mga palangga? Anong ibig sabihin niya? Bangag na bangag. Oh, nagchochongki, sabi ni Merlin. Oh, na-rehab, lumala ang pagkabangag, sabi ni Timberland. And we talk about what? Travel ng hinayupak na yan. Sabi ko nga, let's talk, pinagyayabang yung kanyang travel about the pledges. Pinag-usapan na natin, pledges pa lang yun. Memorandum of understanding pa lang yun. Pwedeng hindi maging, hindi matuloy yun. At which is napatunayan na natin na maraming pledges na hindi natuloy. Nagba-back out pa nga eh. Tapos sinasabi, malinaw na magkakaroon. Ang biyahe ni Kuting, bumiyahe si Kuting sa Australia, magkakaroon ng 1.53 billion US dollar ang maibibigay na income sa taong bayan or total pledges. Di ba? Pinagyayabang na nila. Sabi ko nga, kung tanga ka, maniniwala ka. But how come, kung billion-billion pala, umaatak-atak pala itong mga buwaka ng inang pledges na ito, bakit naman itong hayop na Kuting at si Tambalusos at si Lisa Smugs ay gusto pang madaliin yung jutang ng porsahang initiative? Nasaan ang logic doon? Hindi na natin kailangan baguhin ng saligang batas. Billion-billion na pala pumapasok bakit minabadali pa ni Kuting? Nagbabayad pa si Tambalusos sa mga kongresista. Binabribe pa ng 20 million mahigit at ginagamit ang mga taong bayan, ng mga kawawa, homeless, kaluoy man, mga purita, mga indigent para bayaran, para bilihin ang kanilang mga perma. Effective naman palang travel ni Kuting Pledges naman palang alpot patutot mga diputa. Itong diputang alpot na mukhang corduroy at itong bangag na itong effective naman gali. Itong inyong mga travel. Bakit mag-TPI pa kayo mga puwersang boka ng inang initiative, ba? At malungkot ang beshi ko. Bakit? Gusto mo ang polbolon? Sabi, gusto mo ang polbolon, Kuting? You want some polboron? Oo daw. Bigyan mo na. Itong hayop na to, di ba? Kaluoy man, gusto ng pulburon. So mga kababayan, wow, I've been talking every single day na parang may gera dito sa loob ng bahay. But sabi niyo nga, hindi ako titigil. Hindi tayo titigil. Malapit na yung extraction natin, Abangan ninyo, another issue. Risa Ontiveros, you talk about what? You are fighting and advocating ng mga karapatan ng mga kababaihan at ng mga kabataan. Ngayon, ito, pag-usapan mo to, well, hindi ko pa ito nilalabas ng bonggang-bongga. Yung buwaka ng inang Lisa ay mastermind. What? Mastermind sa pagdukot ng mga kabataan at pangingialam niya sa domestic affair or dispute ng mag-asawa. Mismo ang First Lady Ahas ay isang leader ng sindikato, smuggler, mandurukot, mangingidnap, extractor. Ano pa tawag mo dyan? We have to stop them, darling. Mga palangga. Kailangan nating waswasan ang mga hinayupak na ito. Panahon na para itigil ang kanilang mga kahibangan dahil wala silang balak na pabutihin ang ating bayan. Wala po silang plano na baguhin ang inyong mga buhay. Kasi ang agenda nila, kunin ang pera ng bayan, linlangin ang Pilipino, tuwing eleksyon o bago ito, magmi-midterm na, linlangin, bayaran ng mga homeless kung saan nagrarally para palabasin na mga peke yung mga organic na nakikipaglaban. Huwag nyo na itong patagalin. Kayo, PSG, pag umepekto na ang kulam ko sa inyo, uunahin ko kayo Kasi kayo ang konsentidor, taksil. Isang butod na kordoroy ang pagmumukha na si Lisa Ahas Araneta lang pala
ang magpapabahag ng buntot ninyo. Ang tapang nyo, lumalaban kayo sa mga makakaliwang grupo. Pero ang isang butod, mudlo na lasenggerang polboronic na si Lisa Ahas na bangag at demonyita, nilagpasan niya si Satanas. Masyado nang masikip ang impyerno para kay Lisa. Pero isisiksik natin siya doon. Di ba? Anong ginagawa ng hinayupak na ito? Okay? Tingnan natin puting ahas kung may message. Baka meron. Tingnan natin ang bonggang-bongga. Alam nyo, oh, ito. Mukhang meron. Alright. Ano sabi dito ng ating mga puting ahas sa tungkol sa pagbulyaw-bulyaw kay Lisa Smugs? Okay? Yan. Grabe, sabi dito. Tungkol sa PSG. Naaalarma na si Kuting at si Ahas. Nagdagdag na dito ng mga PSG, mga palangga. Diba? Yung mga palangga. Nagdagdag na dito. Grabe, natatakot na sila. Ayan, umiikot na ang kanilang tumbong. Talagang ikot tumbong ninyo. Kasi mga palangga, even, sabi ko pa, ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, sa panggigipit sa atin, bakit ba ako matapang? Wala man akong baril. Tangina. Puro alindog lang meron. Okay? Bakit kailangan natin magtapang? Paulit-ulit ko bang sasabihin sa inyo na the most powerful weapon that we have is our voice. Ang bunganga, ang nganga bells natin, ang most powerful. At hindi nila pwede itong matalo. Kahit hawak ni Lisa ang sandatahang lakas, manguubos ng lakas ng hinayupak na yan. Baka yung mga PSG dyan, tinatanggalan niya ng lakas. Kaya, kinakamkam niya siguro, yung mga PSG dyan. Ha? Sinuchorba ba kayo ni Lisa? Tinatanggalan kayo ng lakas? At kahit pahawak na si Acorda, si Lasso, si Bonjing na isang batabang bulati na lang hindi po may pirma, lahat kayo, mga buwaka ng ina ninyo, kahit hawak nyo ang pera ng bayan, ang bunganga ko, ang boses ko at bunganga ng mga palangga ay ang pinaka-powerful sa mundong ito sa laban namin sa inyo. Kahit gurgurin nyo pa ako, which is hindi ko kayo papayagan, kahit gurgurin nyo kami, the idea, the fight, the feelings, the emotion, the truth is already there. Nandyan, kahit gurgurin nyo yan. Di mo, Lisa, ginurgur mo daw ang Facebook ko. Ay, mga palangga ako nag-i-echo. Kahit gurgurin mo kami, lalong mag-aalab. Sabi ko nga, para kaming busay. Parang tubig na umaagos. Tapalan mo man ang tapalan ng dike yan o harangan mo. Mag-aalpas ang mga tubig. Parang ibon mang may layang lumipad, diba? Kulungin mo man umiiyak, di ba? Aalpas at aalpas kami. At hindi nyo kayang bayaran ang mga taong lumalaban sa katotohanan. At hindi nyo kayang bilhin ang taong lumaki sa kahirapan na kayang mabuhay. Magbitbit ng bilao, magbitbit ng tagak, ng sanduko para umakyat ng nyog para makakuha ng tuba. You know what? Na bata ako, ginagawa ko yan, mga palangga. Umakit ako ng puno ng nyug, kaya siguro ganito naging resulta. But seriously speaking, mga palangga, hindi nyo kayang agawin sa amin yung power ng boses namin. Kaya ikaw buwa ka ng inakakuting, Lisang, hayop ka, tambaluslos. Kahit mag-hire kayo ng hitman, hindi ko kayo kinatatakutan. Ba't ako matatakot sa mga yan? Ang power ko lang, bunganga ko. Wala akong armas. Hindi ako kumikitil ng tao. Hindi ako nagnanakaw. Tayo, mga palangga. Hindi tayo nagnanakaw ng pera ng bayan. Nagkikriticize tayo kasi gusto natin itama nila yung kanilang pagkakamali. Pero imbis na itama ng mga putang ina, gusto tayong patayin. Sa gutom, sa pulburon ang mga anak ninyo. So pag nagsama-sama tayo, boses ng KOJC, boses ng iba pang mga religious group, boses ng mga men and women in uniform na inaapi din kayo. Mga taong gobyerno na pinapadalhan kayo ng mga internal memo para umatin sa kadyutahan nilang mga kick-off party na yan. At tinatakot-takot kayo na pakialaman na inyong mga Facebook, ino-oblige kayo o pino-force, kino-coerce kayo na mag-share ng mga Facebook na, putang ina, mamamatay na lang kayong duwag? Lahat tayo mamamatay. Mamamatay ka, mamamatay ako.
mas masarap nang mategi ka o magurgur ka na nilalabanan mo ang diktador, ang oppressor, ang suppressor, lahat ng kaputahan, lalo na itong hinayupak na to. Nasaan yung bigaon? Ang alpot patutot. Ito, lalo na to. Siya ang national problem, sabi nga ito ni Glenn Chong. Siya ang punot dulo ng kababuyan sa inyo. Matatakot kayo sa ahas na to? Dapat ito, ginasubong siya na ang liog. Para hindi na siya makapuksa ng taong bayan. So simulan nyo na ng bonggang-bongga, peacefully, balion ang liog ng ahas para hindi niya na makamkam ang pera ng bayan. Hindi kayo matatakot dapat kahit wala kayong armas dahil hindi natin kailangan ng armas dahil di naman tayo titegi ng buhay. Hindi natin kailangan ng armas, tingog lang tingog. Boses. You think takot ako mategi? Hindi. Bakit kayo takot? Matakot kayo sa susunod na mga anak ninyo na mararanasan ang nararanasan natin ngayong pulboronic. Takot ba ako sa mga buwaka ng inang yan? Hindi. Kahit sila pa ay pinuno ng sindikato. Kahit magpadala pa sila ng hitman dito. Anyway, na-report ko na nga sa FBI. Putang ina, ikaw magpadala ka dito ng hitman? Ha? Number 2 ka. Okay, 2 kayo. Level kayo ng asawa mo. Number 3, well, 3 kayo, nagkahilera. Lahat kayo number 1. Ha? Ano? Gusto mong pulburon? You want some pulburon? Yes. Diba? Anyway, bullshit. Mga palangga. Mas nakakatakot magmahal ng ahas. Ay, huwag ka magmahal ng ahas, palangga. Arcilia Zinea, sabi nga ni Kapitan Dado, wag nang antahin na magalit ang sambayanang Pilipino. Walang magagawa ang kuting kasi nagmamasid ang mga men and women uniform. I know you're there. Mga tuto, madamo da ilonggo mo na mga men and women and uniform, ilongga. Tuto, hindi na ka mo magpaano sa ano. Hindi na ka mo magpasakop diri sa kordoroy nga si Lisa ahas. Nano man ka mo. Ano na lang ang buwas damlag sa inyo mga kabataan? Ha? Sa inyo mga bata, sa inyo mga mga anak. Ano ang kinabukasan nila ng isang pulboronic, botod, mudlo, lasinggera, buwaka ng ina ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya no wonder gusto nila akong ipategi. Bilang isang kritiko, well, I was their supporter, pero hindi ako nagsuporta, hindi ko hinayaang mabulag ang aking mga mata sa kababuyan nila. And I will fight until the last drop of my blood. But I will make sure na yung dugo nila ang huling tumagas. Hindi sa atin. At ang mga paa nila ang papantay, hindi tayo. Dahil tayo, lahat kayo dyan, ay biktima ng kababuyan, pagnanakaw, pulburon, lahat-lahat. So you guys, get up, speak up, and pick them up peacefully. Dahil mas powerful ang inyong boses, ang boses natin. Imagine, ulitin ko. You know why? Victory na to, sabi ko nga sa inyo. Nasa award ceremony na tayo, papunta na tayo doon. Nung nagsimula ako nung 2022, pinagtawanan niyo ako. Tinanggap ko. Masakit ba? Yes. Kinutya ako ng mga dilawan. Yan, sinuportahan mo mga Marcos, dadadada. Kinutya niyo ako. Ang iba sa inyo, binaboy din ako, di ba? Ano ang sabi ko? One day, marirealize nyo na ang isang maharlika ay nagsasabi ng katotohanan dito. Gusto ko bang sumuko? No! Wala sa bokabularyo kung sumusuko, mga palangga. Sabi ng friend ko na nakasama ko dyan, sa labang ito, Marlica, hindi ka ba natatakot? 31 million yan. Sabi ko sa kanya, hindi. Dahil di naman talaga 31 million ang bumoto sa kanya. Sila dapat ang matakot sa akin. Tinanggap ko lahat ng pagbibintang sa akin na gusto kong mag-ambassador, gusto kong hindi ako, nabayaran ako, lahat, putang ina, hanggang ngayon wala pa rin akong yaman. Tinanggap ko lahat. Kino-question na nga ako ng aking pamilya dito. Ba't mo ginagawa yan? Yung mga anak ko. Mama, papatayin ka na. Itong nalaman nila na ako ay may death threat. Eh naman pala, mama, may death threat ka na ba tayo tumigil? No!
Sabi ko talaga, walang titigil. Tapos pininpoint ko pa yung anak ko, ikaw. Sabi ko sa kanya, paglaban mo ko. Sabi ko na gano'n sa kanya. Dahil yung medyo matapang, sabi ko na walang titigil. Wala. Sabi ko sa kanila, walang susuko sa labang ito. Dahil pag sumuko tayo, panalo ang buwakan ng inang ito at ang kanyang asawang ahas. Sabi ko nga, pag nagwagi ang taong bayan, ano ba mapapala ko dito, by the way? Limited ang aking, nilimitahan ang ating galaw. Diba? Dapat kasama niyo ako dyan sa rally. Paano ako pupunta dyan? Mafia yung mga yan. Sa airport pa lang, papatay na ako ng mga yan. Diba? Tinamnan na nga ako ng kaso. Katulad si Atty. Glensyong gumamit din ng, kapapanood ko lang sa SMNI. Tinamnan siya pinadala siya ng kaso, pinadala dun sa ibang address. Diba? Eto ba gusto nyo? Ang nangyayari sa akin, nangyari kay General Macanas, nangyari kay Glensyong, ay pwede rin mangyari sa'yo. Patay matatakot. Putang ina mga yan. May kamay din tayo. Kahit sila ay di armas. Kung kung nag-practice kayo nung bata kayo ng mga tipong alagad ni Kalanchaw o umiikot-ikot kayo sa pilapil katulad ko, kaya natin silang itumba. Nung bata ako, ito totoong istorya to mga palangga. Bakit ako hindi natatakot? Sa pilapil, nagtitrain akong ganyan. Di ba si Wonder Woman mayroong tali. Pag ginuli, Wonder Woman! Umiikot-ikot ako ganyan. Ginaganon ko yung mga kapwa kong kalaro. Ginaganon ko sila. Hinuhuli ko. But anyway, sa seryosong usapan, takot kayo mamatay? Bukas na, pwede ka nang mamatay. Hindi mo alam, malaglag ka sa kalug. Malaglag ka sa kung saan. Mabagsakan ka ng puno ng whatever puno, unyog, patay ka na. At least lumaban ka para sa karapatan mo, para sa kinabukasan ng mga apo mo, para sa pagmamahal mo sa bayan mo, at paglaban mo sa mga pulburo na ito. You have to speak up. Kailangan na nating wakasan to. Maging part kayo ng mga pagtitipon. But our aim is, our goal is peaceful assembly. Hindi nyo kailangan magbitbit ng mga tagak or something. Kasi hindi naman ganun ang intensyon natin. Hindi naman tayo manggugurgur. Pag nakita yan ng men and women in uniform na kayo ay peaceful at bumabaha na kayo milyon-milyon, sila mismo ang susuko at magiging parte sa atin. Mag-iisip sila. Well, actually, bukas na isip nila. Alam nila na binababoy na tayo ni Lisa. Kaya lang, I believe they're just waiting for the right time. So pag tayo ay bumaha ng bonggang-bongga sa kalye, lalo sa Malacanang, believe me, ang boses ng taong bayan ang magwawagi, hindi ang koting at ang ahas. Yan ang pakatandaan nyo. Kaya huwag kayong matakot, mategi. Diba? I-enjoy nyo na yung buhay nyo ngayon. Kung ano man ang pwede nyo ma-enjoy, ang enjoyment naman, hindi naman kailangan bonggang-bongga. Like ako, nag-enjoy lang ako sa pakapi-kapi, patuyo-tuyo. Okay, kaya na, kumain ako ng tuyo. Okay. Pati nga tuyo. Alam nyo ba, speaking of tuyo, para maiba lang, sa Pilipinas, kahit tuyo, mayroong discrimination. Alam nyo ba yon? Nalala ko lang ngayong moment na to. Nung bata ako, pag nabili ako ng tuyo, ang walang ulong tuyo, mura, pang mahirap, right? Ang mga tuyo na kumikintab-kintab, mahal. So yung medyo may pera-pera lang ang makakabili ng tuyo. Hindi ka nga makakabili ng tuyo na squid eh. Diba? Yung mga squid, mga mahal, mga tuyo, may mga ganon. Pati sa tuyo, may discrimination. Pag mahirap ka, kulang ang pera, dun ka sa walang ulong tuyo. Meron ba dito na bumibili ganon? Bigla ko lang naalala kasi may utusan ako sa palengke. Sabi ko, dito na ako sa walang ulong tuyo kasi mura. But what I'm trying to say is, ganito na lang ba tayo? Yung naranasan ko nung bata, ako mas malupit yung nararanasan ninyo. Buti nga ako may pambili pa ng tuyo na walang ulo eh. Kayo, may pambili ba kayo palangga? Nung unang panahon, baka asin, mantika na lang, toyo na lang, soy sauce na lang ang ulam ng mga anak ninyo. Pero ang abuaka ng ina, nagpa-party sa Malacanang, nagpapa-fireworks, at halos gibain na ang mga building na karatig building, okay, ng Malacanang.
See that? Tuyo, mahal na rin, sabi ni Maricar. Oo nga, mga palangga. Nakakalo. Tuyo na nga lang, may discriminate. Oo, totoo yun. Orlando Nicolas. Bigla ako naalala, speaking of tuyo. Yeah. Kung gusto mo ng mura yung walang ulo, pag wala ka talagang pera, puro ulo bilhin mo. Di ba? Prito mo. Prito mo yung ulo ng tuyo, makakatawid ka na nun. Pero gano'n na lang ba tayo lagi? Ang dami-dami nating pera. Ninanakaw nila, billions, trillions. Tapos sa mga Pilipino, nagtatsaga sa walang ulo na tuyo o mantika. Samantalang sila, travel si Kuting, pabalik-balik sa Australia. Di ba? 2 beses bumalik ang puta ngayon. Tapos yan, pupunta na naman sa Germany. Pag uwi niya, pupunta na naman ng Germany. So you have to end this. Kailangan ninyong tigilan itong mga hayop na to dahil kung kaya ni Lisang, ulit-ulitin ko, magbulyaw-bulyaw kay Kuting. Mga kababayan, sa harap ng gabinete o ng PSG, lahat. Ibig sabihin, nasa kumunoy na ang kinabukasan ninyo. Alright? Anyway, mga palangga, i-barbecue na raw si Kuting, sabi ni Evil. Okay? Sabi ni Diosdado, Kuting, follow your father path to Hawaii. Alinganga TV, isa na lang inaantay ng mga yan para bumaba sila sa pwesto. Kapag gumilos na ang INC, naalala noon, nung panahon ni Noy, nag-prayer vigil sa ang INC, sa Quirino Grandstand, marami pang iba. Aha, mahal na din ang tuyo, sabi ni Brian. Si Den Scorpion, West Volboronic Singhot. Correct. Okay? Si John Wick, kung aasa kayo sa perang kinamkam nila, ewan ko na lang sa inyo. Self-help is the key. Ano ibig mo sabihin palangga? No, kailangan natin silang lusawin. Orlando Nicolas, ayan. Si Ram nandito and everything. Marcos resign. BBM resign. Okay? Anyway, this is your fair lady, Maharlika. Tuloy-tuloy po ito tayong bubuga ng apoy. Sabayan natin ang SMNI, nasabayan natin ang Kingdom of Jesus Christ at iba pang mga group. Kapag may mga rally, basta peaceful lang tayo. Naniniwala ako, ang mga military, hindi kayo gagalawin yan. Hindi yan susunod kay Kuting. Mga sir, mga ma'am, okay, yung iba sa inyo kilala ko. Nakakausap ko yung mga yan. Huwag niyong sasaktan yung mga palangga ko. Magrarally sila dyan. Magrarally kami. Ako yung bunganga ko magrarally. Pero huwag niyo silang saktan. Pag inutusan kayo ni Lisa at ni Kuting na bangbangin ang ating mga kababayan, huwag niyong susundin. Manaig sana ang puso niyong mapagmahal. Puso niyong Pinoy. Huwag niyong paggugurgurin ang taong bayan. Kasi hindi rin naman kayo makakaligtas pag ginawa niyo yun. Gusto niyo ba? Pag nag-una kayo nagbangbang dyan, baka yung sa likod niyo yung puting asko ang babang-bang-bang din sa inyo. You'll never know. Pero para masaya tayo, para lahat maging matagumpay, kapag nag-rally ang mga palangga ko, huwag nyo silang saktan. Kasi wala pa kaming planong manakit. Gusto lang namin marinig at manaig ang boses ng katotohanan. Muli, this is your fair lady Maharlika. Sa susunod po muli. Later. Thank you so much.